Yan. Financial statement, balance sheet, yan, nasabi ko na. Yung cash flow, wala to sa financial statement ng Australia. Napakadalang nilang gumawa nito. Ang cash flow ginagawa nila is doon sa monthly. So, pero sa 10 client nung client ko na accounting firm, sa 10 client nila, isa lang yung nagpapagawa ng cash flow. So, very minimal. Hindi nyo siya dapat, kung alam nyo, mas okay, pero hindi nyo naman siya dapat napagtuunan ng pansin. Ang dapat nyo lang napagtuunan ng pansin is to how to categorize transactions, pati yung pag-allocate ng GST. Kasi yun yung pinaka-importante na dapat hindi kayo mamamali. Kasi once na namali kayo ng pag-categorize ng expenses, liabilities, pati yung pag-allocate ng tax ng GST nila. So, mali na rin yung income statement at saka balance sheet nyo. So, nakakonect siya doon. So, yun yung pinaka-important role natin as a bookkeeper is to make sure na tama yung allocation ng bawat transaction dun sa bank feeds or sa bank accounts nila. So, yan. Tax compliance. So, sa Australia, ang ginagawa lang nila is the business activity statement. Quarterly yon. PAYG withholdings. Yun yung katumbas ng payroll tax natin. Yung withholding tax natin is PAYG withholding sa kanila. Ang superannuation nila is katumbas ng SSS natin. So, yun. Tapos, wala silang PhilHealth or ano, pero meron silang Medicare. So, yan. So, tingnan nyo yung superannuation nila, 100% si company lang ang nagbabayad. Kung yung SSS natin is 50-50 ba tayo ngayon? Nakalimutan ko na 7 years na kasi ako di gumagawa ng payroll ng Pilipinas. So, yun. Kung for example, 50-50 yung SSS natin, sa kanila 100% si employer lang nagbabayad ng super nila. So, once na nagkaroon ng contract doon, kunwari gross income ni annual income kasi lagi yung ano doon, annual income niya is 70,000 plus super pa yun. So, ganun yung computation ng payroll nila sa ano, sa Australia. Tapos yung sa withholding naman, yung with PAYG withholding, same din siya ng computation sa atin. Meron din siyang bracket. It's depend on magkano yung monthly income mo. So, ganun din siya, progressive din. Pinakamataas is 35%. So, same rate din, ganun din siya kataas. Pero yung GST nila is 10% sa kanila, sa atin 12%. So, yun lang yung pinagkaiba. So, yun. Quarterly bus, tatandaan nyo, kasi once in-interview kayo, tinatanong din yan minsan. So, ang pina-file nila quarterly is the business activity statement, yun yung GST. Meron depende sa company, pero madalas meron silang monthly installment activity statement. Ito yung PAYG withholdings, yung sa payroll. Pag mataas kasi yung payroll o yung tax na binabayaran ng company, meron silang monthly. Pero pag minimal lang, quarterly na nila ginagawa. Kasama na yung sa bus. So, ganun. Tapos, meron silang income tax return. Yun, katulad din sa atin, may income tax return, fringe benefits, tapos TIPAR, yung taxable payment annual reports. Yun naman para sa mga subcontractor. Yan, yung single touch payroll nila, monthly yan, sinesend nila kay ATO. Bakit? Kasi yung single touch payroll, by the end of the year, nakakonsolidate na yun kay ATO. So, kaya lahat yung individual sa kanila, obligado silang mag-file ng tax. Kasi minomonitor ni ATO lahat yung income nila. Kumbaga, lahat sinesend kay ATO eh. Kaya, kung ikaw resident ka ng Australia tapos hindi ka nag-file ng tax return, makaka-receive ka ng notice. You have an outstanding tax return that needs to be filed, needs to be lodged. So, ganun. Marireceive mo yan. Ganun ka-active yung tax office nila sa mga hindi nagfa-file ng tax return. Tapos, mostly pa doon, yung iba, pwede naman kasing sila yung mag-file ng tax, pwede silang kumuha ng tax agent, pero madalas sa kanila kumuha na ng tax agent, especially if they have different kind of income, tapos may business pa sila.
So, ganun. Meron kasi yung isang client nga nila, ang dami-daming investment, tapos may rental property pa, tapos may income pa. So, pag ganun, kailangan mo na ng accountant kasi magkakaiba yung computation nun. Hindi yun kayang gawin ng walang experience sa taxation. So, yun. Yung superannuation, yan, quarterly naman yan or monthly, depende yan sa kay client. So, ganun lang guys. Tapos, kung gusto nyong maghanap ng trabaho sa Australia, nandun lang sila sa online jobs, mas marami doon. Tapos sa Upwork, meron din. Kaya lang sa Upwork, medyo pahirapan kumuha ng client yun. Pero pag nakakuha ka ng isa at nag-rate sa'yo ng 5-star, sigurado yan, dire-diretso na yan, i-boost mo na yan. So, madali lang. So, kung i-compare nyo yung Australian client sa US, mas gusto ko yung Australian kasi mas madali silang katrabaho. Although, mababait din naman yung American, pero mas prefer ko kasi yung morning duties. Kasi ang trabaho ko ngayon 6 to 2 lang ako eh. 6 to 2, 30 minutes na lunch break. So, minsan din ako nagla-lunch para dire-diretso. So, mas mabilis siya. Marami pa akong oras hapon para may part-time. Kasi pag US account ka, kailangan gising ka ng gabi. So, mas okay kung kukuha ka ng isang full-time na Australian account, 6 to 2 o kaya 7 to 3, tapos yung from 4 p.m. mo hanggang 9 p.m. mo, doon ka kumuha ng UK at saka US. So, mostly pag kumukuha ako ng part-time job, ito lang ang tips ko sa inyo. Sabihin nyo, flexi time. Dapat yung oras nyo yung masusunod. So, gano'n. Nagde-demand kasi ako ng gano'n na dapat oras ko yung nasusunod. Tapos, wala ako yung fixed time na kailangan mag-online ka ng 4, magtrabaho ka 4 to 8, gano'n. Hindi ko kinukuha yung gano'n. So, ang kinukuha ko mga client is yung flexi time na dapat pwede ako magtrabaho kung anong oras ko lang gusto, yung hindi nakaka-pressure. Kasi sa bookkeeping, napaka-in-demand yan, guys. So, sobrang dami naghahanap ng bookkeeper sa Australia saka sa US kasi mas mura yung yung sweldo dito na binibigay nila sa atin. Kasi pag doon ka kasi sa Australia, ang sweldo ng bookkeeper doon is $14 per hour. Same with the US. So, ganun, $15 per hour. Tapos sa atin, babayaran lang nila tayo $3, $5. So, sobrang laki nung natitipid nila. Kaya ngayon, lahat ng mga accounting firm sa Australia, saka sa US, even the UK, ang hinahanap na nila is Filipino VA kasi ang mura. Lalo na ngayon sa Upwork kasi medyo nagrereklamo na yung ibang dahil meron daw na $2 lang per hour. So, syempre hindi mo masisisi yung tao dahil gusto niya lang naman makakuha ng client as a starting point. Kasi yun lang yung kailangan mo dun eh. Starting point mo, makakuha ka ng client, and then pag nagbigay siya ng 5-star, madali ka nang makakakuha ng sumunod na client mo. Kasi sasabihin mo, may client ako before, ito yung rate niya. Kasi once na nag-propose ka kasi dun sa Upwork, pwede mong i-attach dun yung previous na natapos mo na project. Mas madali kasi pag may ganun ka na. Pero pag wala, yung portfolio lang ilagay mo na kaya mong gawin to o kaya mag-video ka. I know how to do this BAS, Business Activity Statement. Alam ko kung paano mag-payroll. Alam ko paano gawin to. Gawin yan. So, yun lang yung kailangan nyo. Mapapansin ka na ni client doon. Tapos, mag-start ka as $3. Yun lang yung tip ko. Kasi ako nag-start din ako $3 eh. Although si Upwork may less siya na 20%, mga ganon. So, it depends. So, yun guys. Any question, chat nyo lang dito sa ating message sa inbox me in a week and give me a task pag nagawa ko, hire me. So,